Magandang umaga sa ating lahat o magandang araw. Ngayon ay tatalakayin ko kung ang tungkol sa Unit 8, ang pagpaplano ng aralin sa Filipino o particular na pagbuo ng aralin batay sa learning standards, strategiya at kagamitang pampagtuturo. So, ang pagpaplano ng aralin ay isang mahalagang bahagi ng pagtuturo. Dahil dito nagsisimula ang maayos na daloy ng klase. So, hindi lang ito basta-basta tinuturo ng guro. Pinag-iisipan niya kung ano ang ituturo at kung paano ito ituturo at ano ang inaasahang matutunan ng mga mag-aral. Sa madaling salita, ito ang nagsisilbing gabay o plano ng guro upang maging epektibo ang kanyang pagtuturo. At tadako tayo sa layunin. Pagbuo ng aralin batay sa learning standards, pagpili ng estratehiya at gawain na nakatuon sa fundamental na kasanayan, at paghahanda at paggamit ng kagamitang pampagtuturo. Sa panimula, ang pagpaplano ng aralin ay isang mahalagang gawain ng guro upang matiyak ang sistematiko, organisado at mabisang pagtuturo. Ito ay nakabatay sa DepEd K-12 curriculum na naglalayong malinang ang makrong kasanayan na ang tulad na pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat at panunood. So ayon sa DepEd, mahalagang nakaangkla ang pagtuturo sa learning standards dahil ito upang masiguradong ang bawat aralin ay may malinaw na layunin at may inaasahang resulta. Ibig sabihin, hindi lang basta natatapos ang talakayan, kundi may natutunan talaga ang mga estudyante. So, dito na tayo sa pagbuo ng aralin batay sa learning standards. Ang learning standards ay nagsisilbing gabay ng pagbuo ng aralin. Binubuo ito ng content standards, ang kaalaman at konseptong dapat matutunan, kung saan ito ay tumutukoy sa kaalaman at konsepto na dapat matutuhan ng mga mag-aaral. Halimbawa lang dito sa araling alamat, dapat nilang maintindihan kung ano ang alamat at ang mga katangian nito. So, ang ikalawa ay ang performance standards, inaasahang kakayahan o output na magiging mag-aaral. So, dito naman ay ang inaasahang kakayahan ng mga mag-aral, kagaya na lamang ng halimbawa, makagawa sila ng sariling kwento o makapagsalaysay ng isang alamat. At ang panghuli, ikatlo, ay ang learning competences. Ito ay ang tiyak na kasanayan na dapat maipakita ng mga mag-aaral tulad ng pagsusuri ng tauhan, pag-unawa sa mensahe ng kwento, at sa pamamagitan ng tatlong ito, nagiging malinaw ang direksyon ng pagtuturo at natitiyak na ang aralin ay naka-aayon sa pambansang kurikulum ng K-12. So, ang kasunod dito ay kahalagahan ng learning standards. So, nagbibigay ito ng direksyon sa pagtuturo. Ibig sabihin ay, ang learning standards ay para itong mapa na nagbibigay ng direksyon upang hindi maligaw ang isang guro. Dahil ang pagtuturo ay hindi basta-basta. Dapat ito na may sinusunod ka kung ano ang dapat ituturo at kung ano ang ituturo sa iyong mag-aaral. So, tinitiyak dito sa pare-parehong kalidad ng edukasyon na natatanggap ng mga mag-aaral kahit nasa ang paaralan man sila magpunta. Ibig sabihin, may standard na sinusunod ang lahat ng mga paaralan. So, bukod dito, nagsisilbi rin itong batayan sa paggawa ng assessment o pagtataya. Dito, sinusukat kung may natutunan ba ang mga mag-aaral. At higit sa lahat, nalilinaw pala nito ang inaasahang learning outcomes o resulta ng pagkatuto ng mga estudyante. Kaya pare-parehong alam ng guro at estudyante kung ano ang kanilang layunin. At dito na tayo sa mga hakbang sa pagbuo ng aralin. Una ay pagsuri ng learning competences, pagbuo ng learning objectives, pagpili ng angkop na paksa, pagdidisenyo ng mga gawain, pagbuo ng pagtataya o di kaya ay assessment. So, sa paggawa ng aralin, may hakbang na sinusunod ang guro. Una ay ang pagsusuri ng learning competences. Dito niya tinitignan kung ano ang kasanayan na dapat matutunan ng mga mag-aaral. Ikalawa, ang pagbuo ng learning objectives.
Ito ay ang malinaw na layunin ng aralin kung saan nakasaad kung ano ang dapat magawa ng mga estudyante pagkatapos ng lesson. So, ikatlong pagpili ng na paksa na angkop sa paksa. Dapat ito ay nakaayon sa competency at madaling maintindihan ng mag-aaral. At ikaapat, ang pagdedesenyo ng mga gawain o activities. Mahalaga ito upang aktibo ang mga estudyante sa pagkatuto. Tulad ng group work o discussion at panghuli ang pagbuo ng assessment. Ito ang paraan upang masukat kung naabot ba ang layunin ng aralin, tulad ng quiz o performance task na ibinibigay mo sa iyong mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng mahakbang na ito, nagiging maayos at epektibo ang pagtuturo. At dito tayo sa susunod na pagpili ng estratehiya sa pagtuturo. So, ang estratehiya ay paraan ng guro upang maihatid ang mga aralin ng epektibo. So, estratehiya ay tumutukoy sa paraan kung ano ang ihahatid ng guro. Guro ang aralin. Mahalaga ito dahil dito nakasalalay kung magiging kawili-wili at madaling maintindihan ba ang talakayan sa loob ng klase sa iyong mga mag-aaral. So, may iba't ibang estratehiya na maaaring gamitin. So, ayon sa mga pag-aaral, ang tamang estratehiya ay nagpapabuti ng kalidad ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Kagaya na lamang ng collaborative, halimbawa, kagaya na lang ng collaborative learning kung saan nagtutulungan ang mga mag-aaral ng isa-isang gawain. Nakatutulong ito sa teamwork at palitan ng idea. So, ang think, pair, share kung saan ang mga estudyante ay mag-iisip muna bago magkikipag-usap sa kapareha. At pagkatapos ay babahagi ang sagot sa klase. Ang inquiry-based learning ay nakatuon sa pagtatanong at pagdiskubre ng kaalaman, kaya mas nagiging aktibo ang pag-iisip ng mga estudyante. Mayroon ding interactive discussion kung saan may palitan ng mga tanong at sagot, at differentiated instruction kung saan inaangkop ang pagtuturo batay sa kakayahan ng bawat mag-aaral. So, ang paggamit ng tamang estratehiya, mas nagiging interesado at aktibo ang mga mag-aaral sa pagkatuto. At ang kasunod naman dito ay ang fundamental na kasanayan sa Filipino. Ang mga estratehiya ay nakatuon sa paglinang ng makrong kasanayan, kagaya ng pakikinig. Una ang pakikinig, pag-unawa sa mga narinig. Tumutukoy sa pag-unawa sa mga narinig tulad ng pakikinig sa paliwanag o diskusyon ng isang guro. At ikalawa, ang pagsasalita na nangangahulugang dapat ay malinaw ang iyong pagpapahayag ng ideya at ang pagsagot sa mga recitation. At ikatlo ay ang pagbasa na tumutukoy sa pag-unawa ng teksto tulad ng pagbabasa ng kwento o di kaya artikulo. At ikalima ang panunood na tumutukoy sa pagsusuri ng visual na teksto tulad ng video o di kaya ay nasa larawan, na ang mga kasanayang ito ay mahalaga dahil ginagamit ito ng mga mag-aaral sa kanilang pang-araw-araw na buhay at komunikasyon. At sa pangwakas sa aking diskusyon, sa kabuuan nito ay ang pagpaplano ng aralin sa Filipino ay mahalaga upang masigurado ang pagkatuto at pagtuturo ay may malinaw at organisado ang epektibo. So, sa pamamagitan ng learning standards, tamang estratehiya at malinaw na layunin, mas napapadali ang pagkatuto ng mga mag-aaral at mas nahuhubog ang kanilang kakayahan sa wika. At yun lamang po. Maraming salamat.